Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ng panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito sama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 138 ng International League. Gumawa nga si Ryota ng isang reverse layup laban sa depensa nitong si Michael na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouku. Dahil na nga sa nagawa nga makuha ng Shouku ang kalamangan mula sa Ryukufu. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. 2 puntos lang naman ang nagawa ng bansot na yon. At kung ganito lagi ang puntos nila, tiyak na kami ang makakakuha ng kalamangan sa unang half na ito. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili habang idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. At makikita sa kanyang muka ang labis na pagkagigil para manalo. Nang bigla itong binantayan ni Rukawa. Rukawa, ito lang ang lagi mong tatandaan. Hindi namin kayo hayaan na manalo sa laban na to. Dahil kami na agad ang tatalo sa kupunan ninyo. At kami na ang aabante sa susunod na laban. Yan ang sabi ni Tochiya. Kung yan talagang gusto mo, edi ipakita mo sa amin na deserve niya talaga ang umabante para sa susunod na round. Pero ito lang din ang lagi mong tatandaan. Na ipapakita din namin sa inyo na mas karapat dapat kaming umabante kaysa sa inyo para sa susunod na round ng ligang ito. Yan naman ang sagot ni Rukawa. Nang biglang umatake si Tochiya sa kanang depensa ni Rukawa. Sabay atake sa kaliwa. Subalit, sa pag-atake ni Tochiya sa kaliwang depensa ni Rukawa, agad niyang ipinasa ang bola sa kinaroroonan ni Katsumi. Habang si Rukawa naman ay patuloy lang sa pagbabantay kay Tochiya. Dalang akala nito ay hawak pa din ni Tochiya ang bola. Hoy Rukawa, bakit ba napakaseryoso mong magbantay sa akin? Wala naman sa akin ang bola. Yan ang sabi ni Tochiya, na ikinagulat talaga ng sobra ni Rukawa. Ano? Wala na sa kanya ang bola? Pero paano nangyari yon? Hindi ko naman nakita na ipinasa niya ang bola. Buisit, naisa niya na naman ako ah. Yan naman ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Katsumi naman ay nakuha na nga ang bola galing sa pasa ni Tochiya. Nabigla itong umatake ng sobrang bilis sa depensa ni Mitsui. Hoy bata, ngayon ipapakita ko sa'yo ang malaking agwat ng ating galing. Kaya naman, pagmasdan mong mabuti ang gagawin ko sa'yo. Yan ang sabi ni Katsumi. Sabay hinto at step back para makapwesto sa tres. Nabigla itong tumalon at tumira ng isang tres. Habang si Mitsui naman ay hindi na nakasabay pa. Dahil hindi nito kayang sabayan ang bilis ni Katsumi sa paggalaw na naging dahilan para malibre itong si Katsumi at maishot nito ang bola sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Ryukufu dahil na nga sa nagawa na naman nilang makuha ang kalamangan sa Shouku. Napakahusay! At ang ganda ng pagpasa na yung Tochiya kay Katsumi! At ikaw naman Katsumi! Pinakitaan mo na naman ang malalaro ng Shouku sa tres! Napakagaling mo talaga! Sige Ryukufu! Ituloy niyo lang yan! At huwag niyo silang hayaan na makahabol sa inyo! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Ryukufu. Ang husay talaga nitong si Tochiya. At dito mo din makikita ang agwat nila ni Rukawa pagdating sa karanasan. Napakalaki talaga ng diferensya ng lakas ni Tochiya at Rukawa. Yan ang sabi ni Maki. Tama ka nga Maki. Subalit, baka nakakalimutan mong si Rukawa yan. Hindi basta-basta nagpapatalo dahil mataas ang pride ng Rukawa na yan. Kaya naman, sinisigurado ko sa'yo na babawi yan. Yan naman ang sabi ni Sendo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouku ang bola at tinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Tochiya, makikita mo dahil babawian kita. Yan ang ipinapangako ko sa'yo. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili na talaga namang sobrang seryoso. Nang biglang binantayan ito ni Michael. Rukawa, nagulat ka ba? Dahil naisaan ka ni Tochiya kanina. Pero kung gusto mong makabawi sa kanya, ako muna ang higitan mo. Yan ang pagyayabang na sabi ni Michael. Ano pinagsasabi mo Michael? Hindi mo ako magagawang talunin sa laban na to. At kung doon pa lang sa gunggong na si Hanamichi ay nahihirapan ka na, paano pa kaya sa akin? Sa tingin mo ba may pag-asa ka manalo sa opensa ko? Yan ang sabi ni Rukawa. Anong sabi mo? May kita mo Rukawa. Tatalunin namin kayo. Yan naman ang inis na sabi ni Michael.
Sabay desperadong sinundot ang bola kay Rukawa. Subalit, agad itong na-check ni Rukawa. Kaya naman, mabilis niyang iniwas ang bola kay Michael. Sabay atake ng sobrang bilis na naging dahilan para makalusot ito sa depensa ni Michael. Ano? Nabasa niya ang aking gagawin. Buisit, nakalusot na siya sa akin. Yan ang sabi ni Michael sa kanyang sarili. Habang si Coach Shensi naman ay nakatingin lamang sa kanya. Heto na, nag-uumpisa na naman si Michael sa ugali niya na yan. Kailangan niya maging mahinahon at hindi dapat siya nagpapa-apekto sa mga sinasabi ni Rukawa sa kanya. Dahil kapag nagpa-apekto siya dito, malamang ikasisira ito ng laro niya. Yan ang sabi ni Coach Shensi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, nakalusot na nga si Rukawa sa depensa ni Michael. Subalit, agad din naman itong napahinto dahil bigla siyang binantayan ng maigpit ni Tochiya. Michael, mag-focus ka lang sa depensa. Huwag ka magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Di ba ang sabi mo, tatalunin mo si Rukawa? Kaya naman, dapat maging seryoso ka lang at gawin ang lahat ng mga kaya mo para matalo si Rukawa. Yan ang sabi ni Tochiya nang bigla itong tumingin ng seryoso kay Rukawa. Ikaw naman Rukawa, tingin mo ba ganun ka lang kadali makakalusot sa depensa namin? At oo, nagawa mo nga makalusot kay Michael. Pero sa akin, hindi mo yan magagawa. Tandaan mo, ako ang hari ng Inter-High. Kaya naman, walang silbi ang galing mo kumpara sa akin dahil masyado ka pang bata. Yan ang sabi ni Tochiya. Hari ng Inter-High? Mukhang magiging magandang laban to Tochiya dahil baka nakakalimutan mong kami din ang hari ng Winter Cup. Ngayon, sa laban na to, dito na natin malalaman kung sino nga ba talaga ang mas malakas sa ating dalawa at kung sino nga ba talaga ang karapat-dapat makaabante para sa susunod na raw ng ligang ito. Kaya naman, humanda ka na Tochiya dahil tatalunin kita. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang sobrang seryoso. Nang bigla itong umatake ng sobrang bilis sa depensa ni Tochiya. Subalit, hindi nito inaasahan na mababasa ni Tochiya ang galaw ni Rukawa. O ano na Rukawa? Sinabi ko na sa'yo diba na hindi ka ganun kadali makakalusot sa depensa ko. At alam ko na ang mga gagawin mo. Kaya naman, hindi mo magagawang makalusot sa akin. Yan ang sabi ni Tochiya. Habang si Rukawa naman ay patuloy lang sa pag-atake sa depensa ni Tochiya. Nang bigla itong huminto ng sobrang bilis. Sabay talon at gumawa ng isang jump shot na ikinagulat talaga ni Tochiya na sobra. Ano? Bigla siyang tumira ng jump shot? Ang akala ko pa naman ay pipilitin niyang makalusot sa depensa ko. Pero hindi pa din niya nuubra Rukawa dahil kaya ko pa din niyang habulin. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili. Sabay talon at sinabayan si Rukawa sa ere. Subalit, dahil sa mas naunang nakatalon si Rukawa, mas maaga nitong nai-release ang bola na naging dahilan para ang masupalpal na lang ni Tochiya ay ang palad ni Rukawa. Ano? Ang bilis ng kanyang bitaw. Buisit, planado niya ba ang lahat ng ito? Nakakaasar. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Rukawa ay pumasok na nga sa kanilang basket. Nang biglang pumito ang referee. Foul counted! 1 free throw! Yan ang sigaw ng referee na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng Shoku. Ayos! Nakapunto si Rukawa! Tapos may isang foul pa! Napakaangas mo talaga Rukawa! Pinatunayan mo talaga na hindi ka magagawang pigilan ng kahit na sino sa mga malalaro ng Ryukufu! Sige Rukawa! Ipasok mo na yung isang free throw mo para makuha na ulit natin ang kalamaan sa Ryukufu! Yan ang sigaw ng mga tropa ng Shoku. Tama ka nga Sendo, hindi talaga nagpapatalo itong si Rukawa. Ang ganyang ugali na hindi basta-basta sumusuko ay malayo ang mararating. Napakausay talaga ng Rukawa na to. Kaya pala siya ang gusto mong makalaban dati. Dahil sa parehas kayo ng ugali nito. Yan ang sabi ni Maki. Sabi ko sa'yo Maki hindi nagpapatalo ang Rukawa na yan. Dahil may pangarap yan na dapat niyang tuparin. Ang maging numero 1 manlalaro at makilala sa buong mundo. At kapag hindi niya nagawang talunin si Tochiya o kahit na sinong manlalaro sa ligang ito, tiyak na mahihirapan talaga siyang matupad ang pangarap niya na yon. Yan naman ang sabi ni Sendo. Sa kabilang banda naman, biglang nilapitan ni Akagi si Rukawa. Ang usay ng galaw na yun Rukawa. Nilagpasan mo si Michael. Tapos nagawa mong makascore sa depensa ni Tochiya. Napakalaki na talaga ng in-improve mo sa paglalaro. Sige, ipagpatuloy mo lang yan. Dahil dapat tayo ang manalo sa laban na to. Para maibawi na natin ang mga malalaro ng Roman sa kanila. Yan ang sabi ni Akagi. Habang si Rukawa naman ay naganda na sa kanyang free throw. At nang titira na ito para sa isang free throw, bigla namang tumulas ang bola sa kanyang kamay. Sasablayan! Kunin niyo ang rebound dali! Yan ang sigaw ni Rukawa na naging dahilan para sumablay nga ang bola sa kanilang basket. Habang ang mga manlalaro na Ryukufu ay naghahanda na para tumalon at kunin ang rebound. Dalian niyo mga kasama!
kailangan nating makuha ang bola at huwag nating hayaan na mapunta ulit ito sa show ko. Yan ang sigaw ni Michael na naging dahilan para tumalon agad siya pati na din si Hikaru para kunin ang bola. Nang biglang may sumulpot na naman na kamay sa harapan nila Hikaru at Michael. Tumabi kayo dyan mga ungas dahil akin lang itong rebound. Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay kuha ng rebound na ikinagulat talaga nila Michael at Hikaru. Ano? Naulit na naman ang nangyari kanina. Buisit, ang lalaking to ay talaga namang sobrang laking sagabal sa ilalim ng basket. Yan ang sabi ni Michael. Nakakainis, hindi talaga natin kayang talunin si Hanamichi pagdating sa rebound. Kailangan may gawin tayong paraan para matalo ang lalaking ito. Yan naman ang sabi ni Hikaru. At dito na nagtatapos ang Chapter 138 ng International League.